Matagumpay nga po na naipanalo ng Los Angeles Clippers ang kanilang game ngayong araw laban sa Houston Rockets 122-116 sa pangunguna ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard na merong 28 points, Paul George 21 points at si James Harden 21.7 assist. Kaya dahil nga sa pagkapanalong ito ng Clippers, meron na nga silang 40 wins sa kanilang record bilang ika-4 sa West. At ang maganda pa nga po dyan, nakapag-desisyon na rin naman ang kanilang kupunan na gamitin ang lahat ng kanilang mga manlalaro sa kanilang lineup kagaya na lamang ni Bones Hyland at PJ Tucker bunsod ng injury ng ilan sa kanilang mga starter kagaya na lamang ni Russell Westbrook at Ivica Zubac. Kaya mukhang napapakinabangan nga ngayon ng Clippers ang pagkakaroon nila ng napakalalim na lineup since hindi rin naman sila nahirapan naman na laro na mag-step up. Samantala, dito naman sa ating pangalawang storya sa balitang pumirma na nga po ng kontrata si Dwight Howard. Kahit man naging maganda ang simula ng Lakers sa kanilang laro at pagtatala dito ni LeBron James ng 31 points, 11 assists at si Rui Hachimura na merong 29 points, bigo pa rin sila na manalo ngayong araw laban sa Kings sa score na 130-120. At kabilang nga sa mga rason ng pagkatalo dito ay ang napakalamihan nilang depensa at rebounding. Yes mga idol, na-out-rebounded nga sila dito kaya di na nga nakapagtataka kung bakit marami na naman mga fans ang pinipilit ang kanilang front court o front office na pabalikin ang kanilang dating big man si Dwight Howard since hindi nga mapagkakatiwalaan si Davis kapag magaling ang sentro ng kanilang kalaban. Pero mukhang imposible. Uulitin ko lamang mga idol, imposible na rin naman ngang makuha pa nila ito since ayon nga sa inilabas na balita, pumirma na nga ito ng kontrata ng isang season sa isang professional team sa Puerto Rico na nagngangalang Guaynabo Mets. Bagamat man hindi pa inilalabas ang kompletong detalye ng kanyang bagong kontrata, marami nga po ang nagsasabi na makakakuha siya dito ng malaking pera. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa sinasabing bakit nga ba biglang umalis si LeBron James sa kanilang pagkatalo sa Kings. Hindi nga po naging maganda ang araw na ito para sa Lakers. Gayong bukod nga sa kanilang pagkatalo, nagtamo rin naman dito ng injury si LeBron sa kanyang paa na siyang rason bakit maaga siyang umalis sa laro sa fourth quarter at hindi na bumalik pa. Pero sa kabutihang palad, magiging maayos rin naman ang kanyang katawan. Bali, hindi rin naman nga po niya naramdaman ang pagsakit ng kanyang paa sa kanilang nakaraang laro. Sadyang bigla na lamang nga itong sumakit nang pumasok siya hanggang fourth quarter ng kanilang game sa Kings. Kaya mas pinili na lamang nga po niyang umalis upang hindi na lumala pa. Pero overall, hindi rin naman siya dito nag-aalala. Sa katunayan, mas concerned pa nga siya sa ipinakitang performance ng kanilang kupunan sa depensa since hindi malanga nila napigilan o madepensahan si De'Aaron Fox at syempre si Malik Monk sa kanilang laro. Kaya kailangan nga nila itong ayusin at ipa-improve kung gusto man nilang makabawi sa kanilang susunod na laro, kung gusto man nilang umangat pa sa West. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.